Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Big po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paimon inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. At siyempre, Your Honor, please. Good evening and welcome now to the program. Your Honor, please. Alas 8 hanggang alas 10 every night, Monday to Friday. Today is Thursday, June 10. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon. Marami po tayong paksang tatalakayin sa gabing ito. Kanya, we invite you to stay with us until 10 o'clock tonight. No? At hihimayin po natin ang mga issues. But at the same time, magbabatian po tayo, di ba?
Areglado. Una po sa lahat, nako, kawawa naman itong mayor ng Calbayog City, Mayor Ronald Aquino. Pinagpapatay ng mga pulis. Alang niyang buhay talaga, mga kababayan. Pulis ang suspects po sa pagpatay kay Calbayog Mayor Ronald Aquino. Yan ang lumalabas sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Sa tingin ko, hirap na po si PNP Chief General Guillermo Eleazar sapagkat ang mga iskalawagso dito sa kapulisan ay talagang talamak. Sa totoo lamang po, mga kababayan, at ito po ay pag-uusapan natin ngayong gabi. Itong statement ng Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit failure siya sa drug campaign. Bakit hindi po niya nakaya in 6 months ang drug problem dito po sa ating bansa. Matatakot kayo sa kanyang revelation. Pero, lalo kayo matatakot sapagkat meron siyang kakayanang tapusin po. Pero, I think pinabayaan po niya ang problema sa droga. Okay? Pag-uusapan po natin yan. Pagandaan po ninyo ang inyong mga comments dito. Kailangan natin himayin ng mabuti po ito para maintindihan ninyo saan po patungo ang ating bansa with this kind of administration today. Alright? Kailangan pagtulungan natin itong himayin. Okay? Areglado. In the meantime, Congressman Vicente Veloso of saan ba ito? Sa Tacloban po ito siya po ay mapalad, si Congressman Ding. Dati kong kasama na po ito, mga kababayan, pero kalabang ko ito sa labor union nung nasa Radyo Veritas po ako. He was the attorney, the lawyer for the administration of Veritas din. Si Gat Insong naman po ang akin. Nagkahabulan talaga sila doon. Anyway, I don't want to go back to that incident anymore. Basta I have high respect and high esteem for Congressman Vicente Veloso. Alam po ninyo, mga kababayan, si Congressman Veloso was included in the narco list of the President po. Hindi po niya matanggap sapagkat hindi naman talaga siya protector ng mga drug lords o kaya involved in drug-related activities. Not Congressman Ding Veloso. Ayan. So what did he do? Alam po ninyo, mga kabayan, nagpunta sa Court of Appeals. Pinabura po niya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga narcolist na nasa Pangulong Duterte. Ayaw pong gumalaw si Pangulong Duterte. Kasi alaso niya yun Hawak kita. Yan ang Duterte style mga kababayan. Kahit hindi po totoo na ang tao nandyan po sa narcolist ni Duterte, basta tangan-tangan niya, sinasabi po niya, isinasapubliko niya, mga kababayan. Notwithstanding the shame, yung po bang kahihiyan na matatanggap po ng mga nasa narcolist. The President doesn't mind. Ang gusto niya, nasa listahan kita. Ingat-ingat ka. Sa isang pagkakamali mo lang, subukan mong awayin ako ngayon. Yari ka sa akin. Yan pananakot ang masigit na namamayan sa isipan ng Pangulong Duterte. He projects himself as the strong man. Para matakot kayo sa kanya. Pero ito pala si Digong, wala rin palang yabuls ito
Hindi niya kayang ipagtanggol ang ating soberanidad laban sa mga komunistang inchik. Pero ang tapang-tapang niya sa mga komunistang Pilipino. Sapagkat hindi naman talaga lumalaban ang mga Pilipino. Ha? Di ba? Pero we are going too far. Ding Veloso was cleared. Oh, tingnan mo ninyo. Was cleared by the Court of Appeals. Binura po ng Court of Appeals ang pangalan ni Congressman Ding Veloso sa listahan ng mga narcolist. Yan. Narco politics. Yun. Ha? Yun ako talaga. Anong nagawa ni Pangulong Duterte? Wala. Kanya yung mga nasa narcolist, pumunta na rin po kayo. Ano tawag yung writ of habeas data ang hiningi po ni Congressman Veloso. Ito, alam po ninyo mga kababayan, dating Court of Appeals Justice din ho eh. Kanya alam po niya ng batas. And probably he has more mga kasamahan din po dyan sa hudikatura. Hindi po may ialis so yan. Okay? But the fact remains, he was cleared of the list ng Pangulong Duterte that included him na narco-politician. Yan. Protector po ng mga drug lord o siya mismo ay involved sa droga. Hindi po maganda ito, mga kababayan, kapag kayo po nasama sa listahan ng Pangulong Duterte. Pero ito ang sasabihin ko po sa inyo. Kapag kayo nasa listahan ng Pangulong Duterte, wala ka na eh. Wala ka ng kalayaan. Hawak ka na. From head to toe ng Pangulong Rodrigo Duterte. You are under his spell. Ika nga. Pero not with Congressman Ding Veloso. He knew what he was doing and what he was going to do. And he got it. So ayan ho, mga kababayan. We have to congratulate Congressman Ding Veloso. And so with Sonny Trillanes po, mga kaibigan. Sapagkat simula nung nanungkulan bilang Pangulo, ang Pangulong Rodrigo Duterte, kalaban na po niya si Sonny Trillanes. During those days, matindi po talaga ang labanan nito, mga kababayan. Matindi talaga. Pero Trillanes never wavered from his stand. May prinsipyo po si Sonny Trillanes at walang nagawa ang Pangulong Duterte. Kung talagang matapang si Duterte, dapat nabura na sa kasaysayan ng Pilipinas si Sonny Trillanes. Pero may takot din pala ito sa mga may kaya. Yan po ang ating napupuna sa ating Pangulong Duterte. Tingnan po ninyong mga komunistang inchik. Ayaw pong galawin na Pangulong Duterte sapagkat mas malakas ang mga komunistang inchik laban sa kanya. Di ba? Si Trillanes, nakaya po ba niya? Hindi ho eh. Hanggang ngayon. Pero si Laila de Lima, babae yun eh. Yan ang kaya ho ni Pangulong Duterte. Walang nga talaga. Ben Paipon. Ito si Sonny Trillanes, just like Ding Veloso, napakawalan din po ng Court of Appeals. I don't know what's happening with the Court of Appeals. Mukhang lumalaya na ito sa poder ng administrasyong Duterte. Which is a good sign, my friends, mga kaibigan, mga kababayan ko. This is a good sign. Lalong-lalo na papalapit at papalapit ang halalan by 2022. Kung ganito po ang trend na nakikita ho natin, well and good. Magpasalamat po tayo sapagkat at least the Court of Appeals ay nagiging independent-minded na po. At probably, hindi na po sumusunod sa kagustuhan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawang bagay po ito. Tingnan po ninyo. Hinabol ng Department of Justice po, pati Solicitor General's Office. Ito si Trillanes, gusto nilang i-warrant of arrest to serve the warrant for the arrest of Trillanes. Dahil may kaso ito sa Makati judge.
tumakbo si Trillanes po sa Court of Appeals. Nagpasya po ang Court of Appeals in favor of Mr. Sonny Trillanes, Senador Sonny Trillanes. So, congratulations, Sonny. Pwede ka nang mapanatag na dapat ang kalooban mo ngayon sa iyong quest for the presidency, quest for the presidency. Whatever. Sana mapanatag na ang kalooban mo at napagtagumpayan mo ang anumang minimiti mo sa buhay, lalong-lalo na ho, may dakila ka namang kaisipan at intensyon para sa taong bayan. Okay? Ayos. So, Trillanes and Veloso acquitted or nagpasya po ang Court of Appeals in their favor. Wala na hong hold order kay Trillanes, wala na yung warrant arrest, yung kaso niya, yung anong tawag dito, yung mutiny po dyan sa Makati nung araw. Panahon pa ni Tita Cory po yata yun. So ayan ho, na-absuelto. Literally, na-absuelto. Pero hindi yun, may kaso pa naman ho eh. Kaya lang, hindi po mapapa-aresto. At wala pong hold order. Hold departure order. So pwede ho siyang maglakbay papuntang Amerika para humingi ng saklolo sa mga Amerikano. O ano ngayon? Kung humingi ng saklolo, meron namang komunistang in-check. Ito si Pangulong Rodrigo Duterte. Di haya natin silang dalawa na mag-away. Tuloy-tuloy ho nila ang kanilang pag-away. In just a short while ho, mga kababayan, tatalakayin na po natin itong statement ng Pangulong Rodrigo Duterte why he failed miserably sa kanyang drug campaign. Bakit po siya hindi nagtagumpay? Bakit nga ba? Ano kaya ang dahilan? Alam po ba ninyo? Pag-uusapan nun natin. In the meantime, Josephine Roquero, good evening, Sir Ben, Paipon, and Miss Universe. Your Honor, please keep safe your family and take care of your health. God bless always. God first. Salamat po. Jo, good evening. Good evening. Josephine, sir, you're good-looking now eh. Talaga. Gano'n na. Dati na yan. Ikaw naman. Joe, magandang gabi po sa inyo. Good evening. Good evening. Ricky Tisoy, pre. I'm okay na. Salamat sa mga elders nag-pray over. Lalo na si Bibi Romy. Aba, Bibi Romy. Good evening. At maraming salamat. Hindi niyo pinabayaan yung aking matalik na kaibigan, si pareng Ricky Tisoy. Sana ganyan po yung ating mga elderlies sa iba't ibang mga sulok ng ating daigdig sa Pilipinas. Magmahalan no kayo. Huwag ko kayo magkainggitan. Magtulungan no kayo sa oras ng pangangailangan ninyo. Sapagkat wala naman pong ibang magtutulungan ngayon eh. Lalo na sa ating panahon na palipas na ho ang ating buhay. Tayo na lamang po, mga senior citizens, ang nakakaintindi ng ating pangangailangan. Okay? So, ang kailangan na natin, magtulungan, magmahalan, higit sa lahat, magmahalan at magbigayan. Parang Ricky, pagpagaling ka, Padre. Josephine Roquero and Ricky Tisoy are watching with you. Aba, yan silang dalawa talaga. Lilian Gabriel, blessed Thursday po, tatabin. Paipon at Miss Universe. More power po to your program, Your Honor, please. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Balita ko, etong si Ma'am Lilian, meron yatang ikukwento sa inyo sa Sabado. Abangan ho ninyo ang kanyang programang libreng kaalaman. Meron siyang libreng kaalaman na ibabahagi po sa inyo sa Sabado. Abangan ho ninyo yan. Talagang sure hit ho yan. Maganda. Alas 10 po yan, mga kababayan. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12
ng tanghali. Okay? Pagkatapos kinaumagahan, araw po ng linggo yun, kantahan na. Ha? Kantahan na tanghalian, kantanghalian. Yan. Kantanghalian. Alas 11 naman po yun hanggang alauna ng hapon. Okay? Josephine Taled Dilio, good evening, Sir Ben. Watching po, sabi niya. Delia Tenorio Balmores is also watching from Dublin. Good evening po, Sir Ben Paipon. Buddy Badillo is watching. Padre, nahook ka na dito sa ating sa ating Your Honor, please. Dapat lang talaga, Padre. Ha? Sabi ko nga tayo mga senior citizen, dapat talaga magmahalan. O, di ba? O, si parang Jimmy, wala rin kawalayan dito sa ating Your Honor, please. Padre, good evening and stay safe, my friend. Ha? Stay safe. Buddy Badillo sa Moret, Sampaloc, Manila. Claro, Ronnie is watching. Good evening, Ronnie. Magandang gabi. Jerry Arroyo Acuno. Hoy, Padre, magandang gabi sa iyo. And I hope you're safe at matatapos na rin yung pandasal kay Mama. May her soul rest in peace at we also pray for her. Okay? Jerry Arroyo Acuno, good evening po, Tata Ben. Stay safe and God bless. Good evening, sabi ni Ma'am Delia Tenorio Balmores, Sir Ben Paipon. Greetings all the way from Dublin, Ireland. Ayan, taga Dublin po si Ma'am Delia. Dang Escordero, gandang gabi po, Dang. Advance happy birthday, Sir Tony Salaw. Ayan, Dang from Dang Cordero. Tony Salaw is celebrating her birthday on Sunday. Yan, sa linggo po ang birthday ni Pareng Tony. Ang paborito ni Pareng Tony ay yung ipon na malalaki ang ulo. Anong tawag doon? Hindi swahe yun. Ha? Swahe ba yun? Swahe ba yan, Tony? Hindi, yung malalaki ang ulo. Masarap, ha? Hindi sugpo eh. Meron pang isa. Anyway, happy birthday, Padre, ha? Tony Salaw. Bukas pa sana kita babatiin, Biyernes eh. Para mas malapit na po sa birthday mo. Pero inunahan ako ni Dan eh. Wala tayong magagawa. Anyway, happy birthday, ha? Advance happy birthday, parang Tony Salaw. Okay? Ilang taon si parang Tony? Ha? 56. Ayan. 56 lang ho si parang Tony ho. Batang-bata pa ho yan. Oh, batang-bata ho yan. Wag ho kayong madideceive sapagkat humahaba po ang kanyang bigote. Balbas. Okay. Happy birthday, Pare Tony. Andrew Neo is also watching. Good evening. Sabi ni Armando Buddy Badillo. Buddy, good evening, pare. Para malaman mo kung sino ang sabit sa droga, si Trillanes ang tanungin. Siya ang maraming alam. Ayan. Si Trillanes. Baka naman drogista ito, pre. Hindi kaya. Pero alam ko ho, si Trillanes, kalaban ito ng mga drogista eh. Pero kung meron kang nalalaman tungkol kay Sonny Trillanes dito, parang bad, share me your information. Share me your information. Alex C. Aquino is watching, Padre. Ito si Alex, marami ding nalalaman sa mga nangyayari sa ating lipunan. At isang senior na rin ito eh. Paring Alex, gandang gabi sa iyo. Charlie Fry is watching. How are you, my friend? Na-overcome mo na ba mga bundok-bundok, mga chocolate hills sa buhay mo? Charlie Fry, magandang gabi sa iyo. And I'm very happy nakapag-shout out ka na dito sa ating programa. And I hope that you are well and alive and kicking. At huwag ka mag-alala. Problems are man-made. Problems could be solved by men. All right?
Chincha Buste. Good evening, Chincha. Magandang gabi sa iyo. Alright. Mga kababayan ko po, ito po ang unang issue po natin na gusto kong pag-usapan natin ngayong gabi. Alright? Ito po yung statement ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, Chincha, good evening po Sir Ben at Mel Rodelio Militante, ganun din po nanonood sa ating programa. Duterte admitted he failed sa kanyang drug war. Because, you know what? Ito ang kanyang sinabi. His own government is involved. Kaya pala matanda no ninyo yung katwiran po niya kung bakit ayaw ibigay ni Duterte ng PNP sa DOJ ang records tungkol dito sa drug operations ng PNP. May involved daw po dito ang national security. Ito na ho yung lumalabas na pruweba ho eh. Ha? Anong sabi ni Duterte? Because my own government is involved. Oh my goodness. I am fighting, ito na quote mga kaibigan na mga kababayan. I am fighting my own government. Yan ho ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. He discovered this when he put now Senator Bato de la Rosa as PNP chief. Si Bato daw po ang nagsabi sa kanya. Ito na ha, these are the revelations. Hindi po nanggaling ang balita kay Ben Paipon. Straight from the mouth of Mr. Duterte po ito mga kababayan. Oh? Ang sabi daw po sa kanya ni Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, he is alive. We can talk to him, mga kaibigan, mga kababayan. And he should admit, cops were involved in the sale of drugs. Ayan na ho. Clear statement directly coming from the president. First, he was fighting his own government. Second, I was fighting my own government and that cops are involved in the sale of drugs. Anong tingin ho ninyo dito sa sinasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte? He did not say that when he was still campaigning and when he was not the President of the Republic of the Philippines. He was saying all these things recently. After 5 years of being in power as President of the Republic of the Philippines. Ngayon lamang niya sinasabi ang kanyang failure as President to stop the drug menace in the country. In the same manner, hindi rin po siya nagtagumpay na lipulin itong mga tao na corrupt under his regime, under his tutelage, under his power. Siya mismo ang naglagay sa mga ito. And probably, even those elected officials, may kinalaman po ang ating Pangulo sa kanilang pagkapanalo. But what did he say when he was asked about lawmakers who could be involved in corrupt activities in Congress? Ang sabi niya, I cannot touch them. Because there is a separation of power between the legislative department and the executive branch. Wow! But he forgot to say that he was the President of the Republic of the Philippines. Di ba? So, makikita ho natin mga kababayan. Ito po ba'y pag-amin talaga with all sincerity? Or gusto niyang pagtakpan ng kanyang sarili na wala siyang nagawa?
Matindi po ito mga kaibigan sapagkat if I were the president and people under me are involved in corruption, involved in criminality, involved in drugs, all the more that I would cut their heads. Tingnan mo ninyo ang ginagawa po ni General Guillermo Eleazar. He is not the president. Siya po ay isang hamak na hepe ng Philippine National Police under his commander-in-chief, Mr. Rodrigo Roa Duterte. He's trying his very best to cleanse the Philippine National Police. Na ibalik na po niya. O, napasimulan na po ang paggamit ng body cam in the service of warrants of arrest, mga kababayan. Pati na ho, drug operations, meron ng body cam ang mga pulis na magsasagawa ng drug operations. Ano ang silbi po nito, mga kababayan? Napakalaking halaga po ito sa taong bayan. Sapagkat, the body cam will tell you the truth of what is happening as police are serving warrants or conducting drug operations. Hindi na po yung pagkasinabi ng pulis, nalaban po eh. Ay, hindi na po pwede yun. Yung katulad ng pagpatay nila kay Kian de los Santos, mga kababayan. Eh, nanlaban po eh, batang-bata pa ho. Mabuti na lamang meron pong CCTV. Nakita po, nabuksan ng CCTV at ano po ang laman ng CCTV? Kian de los Santos was kneeling and begging for his life from the police officers who still had to shoot him. That was the real story. Kaya convicted po yung mga police. The body cam was already there eh. Pero hindi po nila ginamit. Kasi hindi po ipinag-utos ng hepe. And that was the time of Bato de la Rosa. Hindi po niya ginamit ang body cam. Pero meron na noon. Dapat ginagamit na po yung body cam. Pagdating ni Sinas, ayaw pa rin pong paggamit. So what the hell is this, my friends? Bakit po si General Eleazar kaya po niyang ipagamit at ibigay na ho to be used by his policemen as they conduct operations, drug operations, and serving warrants for the arrest of suspects? Bakit po niya nagagawa? Oh, ayan. So, upa niya ito eh. Lalo na ho ngayon, mga kababayan, sinasabi ng ating Pangulo, people in his own government officials are involved in drugs. Umatras ho ang Pangulong Rodrigo Duterte. That is a failure on his part. Okay? I don't know how you call it. Pero it's failure. Talagang. Hindi po nagtatagumpay, ho. Kasi umaatras, ho. Default. He's losing by default. Which means, hindi pala matapang ho ito eh. Peke ho yung kanyang kagitingan, lakas ng loob, bravery, peke pala ho ito eh. Hindi pala totoo eh. Ang buntot pala ho nito, mga kababayan eh. Nakaipit na ho sa dalawang paa. Parang aso na. Sa takot. I cannot imagine ho a president refusing to fight corruption in his own government. I cannot think of a president surrendering to drug lords. I cannot imagine a president surrendering to his policemen who are involved in drugs. I cannot imagine that po, mga kababayan. Hindi ko po maisip na pwede palang sumurrender ang Pangulo, in this case, Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanyang mga pulis. Kasi sabi po niya, sabi daw ni Bato de la Rosa po eh, cops are involved in the sale of drugs. And so therefore, tigilan na ninyo ang drug operations. Doon na lamang po kayo sa mga pipitsuging mga drug addicts at mga drug pusher.
Yung mga nagbebenta ng sachet-sachet. Oh my goodness. Was this how the Philippine National Police operating during the time of Mr. Bato de la Rosa and during the time of Mr. De Bold Sinas? Oh, nakakahiya naman po yung mga nauhan ng PNP under the Duterte administration. Nakakahiya ho. They failed miserably sa kanilang drug campaign. It's a total failure po. And only because Mr. Duterte said he was fighting his own government. Hindi po ba dapat nagiging mas malakas ang loob po niya na ipaglaban ang kapakanan ng taong bayan para magkaroon po tayo ng peace and order? Oh, ang kalaban po niya ay mga sarili niyang tauhan. Baka siya po ang naglagay sa mga ito. And who were these people in the government whom he was fighting, mga kababayan? He knew them because he had the narco list up in his sleeves, mga kababayan. Alam po niya Alam po niya yung mga drug lords. Alam po niya yung mga drug protectors from the police. Alam po niya kung sino ang mga nagbebenta ng droga. May kumpare pa nga ho siya na drug lord Oh, di ba? Kilala po ninyo yan. Kilala po niya yung mga drug cartel dyan sa Binondo. Yung mga nagmamanipula ng presyo ng bigas mga kababayan. Kilala ho niya yung nag-iimporta ng mga karne Yung pinagmulan po ng ASF, African Swine Fever, na dumali po sa ating mga magbababoy. Kilala po niya mga yan. Imposibleng hindi niya po kilala. These are the people fighting him now. And he surrendered to them. Ganun po ba? Dapat po natin Pangulo, mga kababayan ko. Alam po ba ninyo during his time, hanggang ngayon mga kababayan, under the drug operations being conducted by the Philippine National Police, there were, you know what? 122 children. Mga bata mga kababayan. Children were killed in the government's deadly drug war between 2016 and 2019. Jesus. Ito po ay nanggaling sa World Organization Against Torture. Hindi po magsisinungaling ang mga ito. Wala naman po silang pakialam dito sa ating bansa. But their records will prove that Mr. Duterte did not care whether his victims were already children. Tingnan ninyo, 122 ang mga bata pa. Probably these were yung mga nasama po o kaya collateral damage. But these are children, innocent people whose lives were cut off. Hindi na po nasilayan ng magandang bukas. Hindi na po tumanda. Katulad po natin. Nakakapanginayang. Mel Rodelio Militante is watching. Good evening, Mel. Mercy Ong is also watching. Good evening, Ma'am Mercy. Ricky Tisoy, Ben, umuulan sa Maynila. Lalamig na. Oo nga. Kahit dito sa bandang, saan ba ito? Saan ba ako naroroon? Ay, lumalamig na talaga. Jomay Maymar, watching. Alam mo, nabasa ko kanina yung message mo tungkol dito sa mga, dati sa land reform. Alam mo, talagang naaawa ako sa ating mga magsasaka. Kausap po natin kaninang hapon ang national president ng mga kilusang magbubukid. At nailahad po niya sa atin ang talagang status po ng land reform in the country today. 30 years ago, nagkaroon na po tayo ng land reform.
Pero 9 out of 10 farmers, wala pa rin pong lupang sarili. And this is all over the Philippines. Sinasabi po nila, nagpapamigay na po ang Department of Agrarian Reform dahil order po ng Pangulong Rodrigo Duterte. But the truth of the matter says, kinusang magbubukid, klowa lang, in paper lamang ho, but in actuality, wala po sa mga magsasaka ang lupa. As a matter of fact, sila pa rin po ang mga nagsasaka. But they do not own the land kahit meron na po sila certificate of land transfer o kaya CLOA. Ito yung labis na pagpaparusa sa ating pong mga magsasaka. So many hacienderos are still operating vast lands, agricultural lands in the country today, despite the land reform or comprehensive agrarian reform program of our government. Kanya nga ho, pati dito sa Negros Oriental, dumarating po ang mga problema ng ating mga magsasaka. Isipin po ninyo, tauhan mismo ng Department of Environment and Natural Resources po, mga kaibigan, nang aagaw po ng lupa simply because forest ranger po sila. Tingnan po ninyo yan, mga kaibigan. Ang lalakas ng loob ko mo, forest rangers daw po sila. At may baril. Pinagsasamantalahan po nila yung mga magsasaka na walang kakayahang lumaban. Kinakasuhan pa nga po sa korte. Ipinadala na po namin ang kaso na ito sa Department of Agrarian Reform at pati na po sa Department of Environment and Natural Resources, and we will have to wait kung ano po ang magiging result ng kanilang gagawing investigasyon. Sana kasing agap po sila ng NBI po, National Bureau of Investigation, sapagkat ang NBI ay umaksyon kaagad laban po dito sa mga loan sharks na nambibiktima ng mga online lending people, yung mga umuutang online. Okay? Sana po kasing sigla ho sila ng National Bureau of Investigation. Alright? Maraming salamat, Jomay, ha? Please, pasensya lang. We can only move as fast as we can, but hindi natin mapilit na gumalaw ng mas mabilis ang hinihingan ho natin ng tulong. Kung ang galaw ho nila ay pagong, kahit dito sa atin kasimbilis ng monkey, ano ba yung monkey? Tiyonggo. Umakyat sa puno. Kahit sa puno ng saging, hindi po natin magagawang pabilisin pa po yung takbo ng pagong kung minsan. Okay, hello Sir Ben. I'm watching po. Good evening, Gamay. Magandang gabi po. Good evening po. Miss Universe and Tata Ben. God bless po. Ingat kayo palagi. Stay safe po. Sabi ni Ma'am Mercy Ong. Marilyn Makasukol Onyate. Watching din po. Lynn Sabas. Oy, Lynn, magandang gabi. Si Lynn Sabas, magandang gabi po. Hello po, Tata Ben. Lagi ko po pinapanood live ninyo. Ay, thank you very much, Lynn. At sana magkita rin daw tayo, Lynn Sabas, God bless you, Tata Ben. Keep safe always. You too and your family. Elsa Bandoles Obana. Good evening po, Tata Ben. God bless you po. Ayan. Good evening, Sir Ben, as well as those listening and watching your program. Your honor, please. English naman po, si Mel ngayon. Good evening, Mel. De Los Santos Christopher, Tatay Ben, style nga lang daw po kasi ni Tatay Digong
ang salitang pupunta siya ng WPS, sakay ng kanyang jet ski at dala ang watawat ng Pilipinas. Alam mo, talaga naman yung ating Pangulo, watawat ng ating at joke lang daw yung salitang tatapusin ko ang illegal drugs sa Pilipinas. In 3 months, tapos na. 6 months naman. O, di ba? Lahat yun, joke. Joke lang yan. Dahil panahon ng pangangampanya niya noong nakaraang national election noong 2016. At nagjo-joke pa rin siya hanggang ngayon, mga kababayan, ho? O, sapagkat hindi nga siya masabi, tatakbo, hindi. O, papayagan niya si Sara na tumakbo, hindi. Alam niyo mga kababayan, dapat busog na po tayo sa kasinungalingan ng presidente. Even in foreign policy, even in matters of decision-making, nagbabago ho siya. Wala siyang consistency po, mga kaibigan. Ito po ang napakadelikado sa lahat ng mga karakter ng isang pinuno ng bansa. He says one thing today, bukas papalitan ho niya, o kaya papalitan ho, i-explain ng mali ang kanyang spokesperson. Nandiyan naman po si Mr. Roque, taga-Salo. Pero ito po ang napakapanganib sa lahat ng karakter ng isang Pangulo po, mga kababayan. When you cannot be consistent in making matters of real decision. Yung bang para sa bansa ito kailangan ito ang desisyon ko. Kailangan ipagtanggol ko ang ating soberanidad. Ipagtanggol ko ang ating mga teritoryo. Hindi po He cannot say that. He cannot say that. Joke lang yung sinabi niyang magjejetski siya. Nagalit tuloy yung isang mangingisda natin from Pangasinan. Kaya nga daw po niya ibinoto si Pangulong Duterte. Naniniwala siya. Nagagawin po niya yun. Alam po niyo kahit joke lang yun. It meant so much for fishermen whose livelihood is dependent sa West Philippine Sea. Di ba? Napakalaking halaga. Hindi naman tumatawa si Digong nung sinasabi po niya yan. He was really campaigning. He was asked what would he do. Kung manalo siyang Pangulo. And he was firm. Nakumbinsi po niya ang taong bayan sa pamagitan po ng pagsisinungaling. All along, he knew that he was telling a lie. At kung nagbibiro, dapat hindi po niya sinasabi po, hindi po niya aaminin nagbibiro siya. O ngayon, nagbibiro daw po siya. So anong mangyayari po diyan? Maniniwala tayo na nagbibiro siya nung nangangampanya po siya na nilalansi lamang tayo, na niloloko lamang po tayo niya. Ay, nako talaga. Pagkatapos, ito na naman hihingi na naman po ng basbas ng mga taong bayan para bigyan pa siya ng mas malawak na panahon ng panunungkulan. He wants to extend his power. Hindi na po yung term. His power over all Filipinos so that the Communist Chinese can complete, matapos na ang kagustuhan ng mga komunistang in-check na kunin na po ang Pilipinas at gawin isang probinsya ng komunistang China. Abatan ninyo mga kababayan, sapagkat ito hindi malayo mangyari. If Duterte remains in power, he should go, mga kaibigan, mga kababayan. He should go. Okay? Mercedes Kuya Ben Paipon, yung sa probinsyano na palabas po. Ganyan din yung nangyayari sa bansa natin. Pinapanood ko kasi Bakit?
Ma'am Mercy, ikaw labang ba ang nanonood? Ako, paborito ko yan. Why? Alam po ninyo mga kaibigan, tama si Ma'am Mercy eh. We should watch that, teleserye ho mga kaibigan because totoo, yung tunay na nangyayari ho eh. Yung pinakikita na Cardo, meron mga exaggerated exenas ho dyan. Pero, yung tema ho, yung takbo ng istorya, yan ang nangyayari po dito sa ating bansa, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Makatotohanan po ang paglalahad dito eh. Makatotohanan talaga. Tinanong yung mga kalaban ni Cardo hindi po ba yung mga drug lords? Sila po ngayon ang may hawak ng Malacanang. Di ba sinasabi ng Pangulong Duterte? Nandiyan na si Lilis sa kanya. Nandiyan na ho si Hipolito sa Malacanang Sabi ng Pangulong Duterte, sabi niya Ano sabi niya? I'm fighting my own government. Jesus Christ. Hindi niya sinasabi sa atin, ingat-ingat lang kayo dyan, huwag kayong magpapahalata. Yung pala kakampi po niya itong mga ito. Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Ito masakit ho mga kababayan. Kung totoong kakampi ng Pangulong Duterte, itong mga sinasabi niyang kalaban ngayon ng ating kalaban po niya. He was fighting his own government. Ang bigat po ng implikasyon po niyan. Ganyan pala ang nangyayari. Bakit po siya sumusurrender? He has the government in his grips. Nasa mga kamay po niya ang ating pamahalaan. He has the full force of the law. Mga kababayan ko. He has how many military personnel we have in the whole country? Over 300,000 policemen. Mga kababayan. As Commander-in-Chief, siya po ang susundin ng lahat ng mga ito. Pati mga nurses nga po, kung talagang utusan niya yung mga nurses, kahit naghihikahos na po yung mga nurses, mababa ho ang kanilang sweldo. Susunod pa rin ho kay Digong Ang ulo Pero the president should know how to use his power. Unfortunately mga kababayan, isinosurrender po niya ang kanyang kapangyarihan sa mga sutil, sa mga suwail, sa mga corrupt government officials, sa mga drug lords at mga protector ng mga drug lords. So what do we have as President of the Republic of the Philippines today? Tell me mga kababayan, sabihin po ninyo sa akin, anong klaseng Pangulo meron tayo sa ngayon? Surrendering to drug lords, surrendering to protectors like of the drug lords. Anong klase ito? I cannot accept that. Him as my president, surrendering to drug lords. Hindi naman po pwede yan mga kababayan ko. Alright. Manood ho kayo sa ang problema ko lang, pagkagabi, programa ho natin kaparehas ng oras ng ang probinsyano. Pero alam po ninyo mga kababayan, kaya nakakapanood po rin ako. Meron naman pong anong tawag doon? Meron naman po sa YouTube yan Meron sa YouTube. Napapanood din po natin after the program. At least bago matulog. Papaantok na ho yun, mga kapitbahay. Mga kababayan. Adorasyon Labra, good PM. Sir, hingi po tulong. Makauwi Pinas. Dahil dinudugo po ako. 2 buwan na mahigit. Sabi po sa agency, may babayaran po ako bago makauwi sa Pilipinas. Parang awa na ninyo po, sir. Tulungan ninyo po ako makauwi Pinas. Nasa, ano po ito?
nasa Doha, Qatar po ako. Adoracion Labra. Alright. Adoracion Labra. Ma'am Adoracion, mag-send po kayo ng details about yourself, your address, your agency. Ilagay po ninyo doon sa, isesend po ninyo sa akin. Trabaho po ninyo dyan sa Doha, Qatar. At I will take this up with the proper authorities here in Manila. Pagako ko po yan sa inyo. Okay? Ilalapit po natin ito sa kaalaman ng Department of Labor. Matagal na po ba kayong dinudugo? Hanggang ngayon po ba? Hindi po ba kayo tinutulungan ng ating labor attaché man lamang dyan, madala sa ospital? Anong klaseng Department of Labor po dyan sa Doha? Hindi kayo maasikaso. Please send me the details about yourself, your work, and your address. At sisikapin po natin maiparating ang inyong problema sa mga kinuukulan dito po sa Pilipinas. Okay? Ma'am Adoracion Labra, thank you very much for communicating with us. Ravenna Naya, good evening, Tata Ben Paipon. Sorry, late ako. Hindi bale, ma'am. Hindi bale. Kasi ako ngayon ang hihingi ng tulong ho sa inyo. Sana matulungan po ninyo ako na matutong kumanta at makapag-join po sa inyong S-Mule ba yun? Gustong-gusto ko talagang kumanta rin eh. Napapanood ko kayo eh. Lalong-lalo na sa mga pagjujuwat ninyo ng mga lodi ng bayan. Alam mo, Ma'am Ravenna, gusto ko po sana maging isa ako sa lodi ng bayan at tawagin po ninyo akong lolo ng lodi ng bayan. Okay po ba sa inyo yan? Ma'am Ravenna Naya, I wish we could meet one day. Pagka medyo huhupa-hupa na po ang COVID po natin, ay makakapagkita ho tayo at makakapag-banding-banding din po. Good evening po, Tata Ben Paipon, sabi po ni Ma'am Ravenna. Okay, thank you very much. And sandals, sandali lang, mag-share lang ako, sabi ni Ma'am Ravenna. Thank you very much, Ma'am Ravenna Naya. Merci Ong. Mabuti pa po yan, Kuya Ben, nabigyan ng aksyon agad ng NBI. Samantalang yung sa mga barangay captain tungkol sa SAP, hindi nila inaksyonan. Sa totoo lamang ho, mga kaibigan, that's part of our discussion sana ngayon. Meron po akong isinulat po dito. Mga barangay, so many barangay chairman are reportedly charged for super spreader events. But nothing is happening. Wala naman po tayong nababalitaan na parusahan po dito sa mga barangay chairman o mga LGU officials na nagkasala o kaya naging negligent sa kanilang mga trabaho. Wala po eh. Puro palabas ho sa dyaryo ho para magbumukhang mabago ang DILG. Ay nako talaga. Sorry na lang Yusek Martin din nyo, kaibigan ko pa naman ito. Kanya nga lamang po, he's trying to do his best, but his best is not good enough. Simply because, hindi po naman niya hawak ang mga hahatol ngayon, di ba? Nakapag-file po sila. Siguro ng mga kaso, nandun na po sa ombudsman, nandun na po sa korte, whatever. So, hindi na po sakop ng DILG talaga kung tutuusin. Pero, responsibilidad ho nila na i-follow up po yan eh. Kailangan i-follow up po yan. Hindi po basta i-file. Hindi ho. Katulad ho natin ho, mga kababayan. Nag-file ho tayo. Hindi naman tayo tumigil sa kafa-follow up. Hindi nga lamang po nyo nadidinig, pero nakikipag-ugnayan po kami
sa NBI. At nakakausap po namin si Mr. Vic Lorenzo po. Ang totoo niyan, bukas po sa Radyo Pilipino, makakausap po natin si Vic Lorenzo. O ano, makikibalita na po tayo sa kanya. Ano na po ang nangyari doon sa kanilang mga nahuli? Okay? Ano ang susunod nilang mga hakbangin? Paano ho kung magpapile po ang marami pang mga biktima ng OLA sa kanilang tanggapan? What do they do? O yan po. Ngayon, mangyayari po yung kung magpapile yung mga OLA victims. Pero kung hindi sila magpapile, wala pong aayusin, wala pong aaksyonan ng NBI. Hindi na po kasalanan ng NBI yan. Okay? So anyway, Miss Ma'am Ravenna Naya, sabi po, Migs Mendoza Flores, magandang gabi sa iyo, sabi ni Ma'am Ravenna de Los Santos Christopher. Style na naman yan na kinausap na daw niya si Sara na wag nagtumakbong Pangulo ng Pilipinas. Wag na ho kayong maniwala ho mga kababayan. Wag na ho kayong maniwala kay Digong. Style talaga niya yan. Sabi nga ni Chris style talaga niya yan. And we will never know kung kailan magsasabi po ng totoo. Yan po ang masakit ho dito sa atin. We will never know kung kailan niya tayo lalansiin ulit. Kaya siguro nga kakaingat na ho tayo. Kakaingat na lamang po tayo mga kababayan. Sana ho, wag na natin palaganapin pa ang anti-dynasty ho. Isipin ho ninyo, Duterte, President, Vice President, 2022. Hindi, sa Sara Duterte na lamang ho. Bongo. Parehong lahi. Oh God, my friends. It is still going to be Digong Duterte who will be running the affairs of this government. Sang tatay po Ano kayo? Kaya mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. Okay? Ayos. Ravenna, Annalie Gandeza. Tulungan naman niyo akong matutong kumanta para makasabay ho ako sa inyo. Ang gaganda ng mga pag-awit ng mga iri. Lalo na si Ma'am Ravenna. Olive Patches is also being greeted by Ma'am Ravenna. Ma'am Olive, sabi po ni Ma'am Ravenna, magandang gabi po sa inyo. Ganon din po si Ma'am Lilian Gabriel, binabati ka ni Ma'am Ravenna. Nakapag-share na siya. Okay, thank you very much, Ma'am Ravenna. Dan sharing, sabi po niya, sobrang dami na ng barko ng China sa West Philippine Sea. Uy, really? Hindi na natin nasusubaybayan ho ito. Yung sinasabing itinaboy na ito ng Philippine Navy, wala pong katotohanan. Kunwari lang. Oy, my goodness. Dapat tanungin natin ang Philippine Coast Guard dito. Pwede ba natin tawagan ang Philippine Coast Guard? Diyos ko po, mga kababayan. Nakakatakot ito. Nandyan na po mga enchik. Dumadami ba, Chris? How many war vessels already of China are in the West Philippine Sea? Do you have a figure there? Pero share them with us, please. Chris, Mr. Christopher De Los Santos, Jane Cruz is watching. Good evening, Jane. Magandang gabi po. Emilia Bagsik is also watching. Good evening, ma'am. De Los Santos Christopher, kung ako kay Senator Manny Pacquiao, tumakbo pa rin siya pang presidente ng Pilipinas bilang independent candidate. Alam po ninyo, mga kabayan, sana ho, ito tadalangin ko talaga, ang ating oposisyon, yung mga hindi po maka-Duterte, okay? Yan ang oposisyon talaga magpasya din ho. Magsakripisyo po. Magkaisa po sila.
mag-usap-usap at magpasya ho na iisa lamang ang tatakbong kandidato ng oposisyon ngayon para makatiyak po ng panalo. Otherwise, pagka dumami po ang kalaban ng mga Duterte, ay, tsako yan. Hati-hati ang boto na naman. Hati-hati ang boto. Which means, panalo po ang mga Duterte. Wala ko tayong magagawa nun. Pagka sila nanalo, goodbye, Philippines. Sigurado yun, mga kababayan. Goodbye, Philippines. Hello, Communist China. Jane Cruz, stay safe po. Sabi po. Thank you very much, Jane. Kuyang Boyet, sir, PM po ako sa iyo. Good evening po. Okay? Onald Dag Cha. Hi, Sir Ben. Good evening. Hi, Sir Ben. Good evening po. Late po ako. Hindi naman masyado. Konti lang. Bernard Sabonte is watching. Good evening, Bernard. Mercy Ong. Nako po, Kuya Ben, ang embahada sa ibang bansa, yung iba po na empleyado, mga salbahe, pinagkakakitaan pa nila ang mga takas sa amo. Imbes na tulungan, pinagtratrabaho muna bago pauwiin ng Pinas. Totoo po iyan. Oh my goodness. Napakawalang ya talaga. Ano? Napakawalang ya. Napakahirap naman po ito, Ma'am Mercy. Ha? Grabe talaga, ano? Sariling kabayan nun natin. Naloko na nga po ng kanilang mga amo. Lolokohin pa ng embahada. Anong klase ito, Sir Locsin? Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin. Ha? Sana ho, mabantayan ho ninyo ang mga embahada natin, lalong-lalo na sa mga areas of concern where there are overseas Filipino workers na nagiging biktima din po ng abuso at pagmamalabis ng kanilang mga employers. Nakakaawa talaga mga overseas Filipino workers po natin. Unang-una, wala po silang kakampi. Ang kakampi nila, yung mga kabayan natin who are in the embassy, because these are the people responsible sa kanilang kaligtasan doon. Oh, ay nako talaga naman. Oh. So, alam po ninyo, itong mga ito, bibigyan po namin ng atensyon at bibigyan po namin ng aksyon dito po sa ating programa. Ang pakiusap ko lamang po sa atin, pagdating po sa pera, no? Kung hihingi po kayo sa akin ng panggastos o kaya whatever, no? Ipagpapaumanhin po ninyo sapagkat wala akong lakas ho dyan. Ako rin ho medyo naghihingalo sa bagay na yan. Sapagkat pandemic nga po, hindi po tayo makapaghanap buhay ng talagang todo-todo. Sa media ho natin ngayon, bihira po ang mga commercials. Napupunta po talaga sa mga malalaki. Wala po tayong kinikita personally. Okay? Mayaman po tayo ho mga kababayan sa pagtulong. Non-monetary values ho. Kaya pa po natin. Yan nga lamang po, hindi na po gaanong kabilis sapagkat hindi naman po tayo nakakalabas na. At meron pong mga restrictions para sa mga kabataan katulad po ni Tata Ben. Okay? So, kung ano man po yung speed namin sa pagtulong po sa inyo, sana ho, mapagpapasensya na po ninyo.
At pagdating po sa pera, kung pera po ang kailangan po nyo kay Tata Ben Paipon, pasensya po kayo ha, wala po akong may padadala sapagkat wala rin po akong kita talaga. Okay? I am surviving out of kaunti lang na nakakarating po sa atin, no? Ayaw ko naman pong sabihin na ako palamunin. hindi, hindi naman po ganun. Okay. So, let us try to help each other, ha? Let us just try to help each other. At kung meron po kayong malalapitan na iba na makakatulong po sa inyo sa pamagitan po ng pananalapi, please do not hesitate to ask them, okay? Pero dito po sa atin, pagdating po sa tulong na lalapit po namin ang inyong mga problema sa mga kinukulang, huwag po kayo mag-hesitate. Don't hesitate to communicate with us. Gagawa po kami ng paraan para maiparating po ang inyong mga problema sa ating mga kinaukulan. Pagdating po sa kaperahan, medyo pas muna ako dyan, ha? Wag ninyo akong ha? Wag ninyo akong aasahan sa ganyan. Oh, okay? Ricky Tisoy. O yan, si parang Ricky, baka sakali. Ha? Ricky Tisoy is watching. Good evening, Padre. Lilian Gabriel. Mami Raviena. PY po for sharing. Dan share na din po ako. Lilian, nakiusap ako kay Ma'am Raviena. Turuan po niya ako kumanta at sasali po ako sa Esmule ninyo. Ha? With the Lodis, ha? Lodi ng Bayan. Gusto kong sumali sa Lodi ng Bayan at gusto kong tawagin nyo akong Lolo ng Lodi ng Bayan. Thank you. Lilian Gabriel is watching. Onald Dag siya. Hi po, Sir Ben. Kumusta po kayo? Certified Ola victim po. Hehe. Ay, bakit? Nakapag-file ka na ba? Siya? Nakapag-file ka na ba? Kumusta na ang problema mo? Mercy Ong. Sa Jordan, ganyan po ang ginagawa. Oy, nako talaga naman, oh. What is happening to our country, General? Mel Rodelio Militante. Even if we do not want the Duterte for the next election, we cannot do anything if the majority of Filipinos still want them. Tama ho yan. Pero nasa sa inyo talaga ho yun, mga kababayan. This country has freedom. Meron tayong kalayaan eh. And our Constitution has guaranteed that. Lalong-lalo na sa kapangyarihang pumili ng ating magiging mga pinuno. Okay? The Constitution says you are free to vote. Dapat hindi ka pinipilit na iboto ang hindi mo kursunada. If the majority of the Filipino people still want Mr. Duterte, well and good. Wala ho akong magagawa ho dyan, mga kabayan. Mel, wala talaga akong magagawa. But how about if majority of the people ibasura na po ang Pangulong Duterte? Okay ka rin ba, Mel? O, yan ha. Sige. Yan ang abangan ho natin, mga kababayan. Sapagkat dito na lamang po sa droga ho, mga kababayan. Dito po ang gauge of how serious and sincere our president is. Uulitin ko po, mga kababayan. The reason why drug campaign of the president is a total failure. Hindi lamang po ako nagsabi niyan. The president himself has admitted that his drug campaign is a total failure. Bakit to? Ito ang kanyang katwiran eh. Because, ang sabi po ng Pangulong Duterte, his own government is involved in the drug menace. His own government is involved. Meaning, sabi po ni Pangulo, I am fighting my own government. Sarili kong pamahalaan ang kalaban ko. That's how powerful the drug lords are. But
Simply because, ang kanilang protector po itinalaga ng Pangulong Duterte na mga alagad ng kapayapaan po These are his own policemen. His own military personnel ho, mga kababayan. So, ano ngayon? Sino ang dapat sisihin? Pangulo ka ng Republika ng Pilipinas, susurrender ka sa sarili mong mga tauhan? Commander-in-Chief, sumuko po sa kanyang tinyente. Hindi ako makapaniwala ho dyan. Grabe ho yan, mga kababayan ko po. Surrendering the powers of the government to criminals. Dapat nag-resign na ho siya Sa tingin ho ninyo, mga kababayan, di po ba dapat nagre-resign na po ang Pangulong Duterte? Hindi na niya kaya Sumurrender po siya I am fighting my own government. Mga pulis ko mismo ang involved sa droga. So, hindi na siya kikibok. Ganyan po ba dapat ang mangyari sa drug campaign ng ating Pangulo? Yes. Ganyan po ang nangyari at mangyayari pa Sapagkat, in 6 months, hindi niya kinaya at pinabayaan na po, tumagal, 5 taon na po at mahigit 5 taon na po ang drug war. Pero, it's a failure. So why should we vote for the same people, mga kababayan, na ginuluho ang droga dito sa Pilipinas? Hindi naman po talaga tinatapos ang droga dito sa Pilipinas. Lalong dumadami. Tignan ho ninyo mga balita Ngayon, meron na naman po yata, hindi ko alam, Sambuanga ho yata, nakahuli na naman. Milyong-milyong halaga ng shabu. Pero magtataka po kayo, wala naman po malalaking tao, malalaking isda nakasama po sa mga nahuli. Only the drugs are caught, are apprehended. Ano ito, mga kababayan ko? Pakitang tao talaga. Nire-recycle po nila yung mga hinuhuli po nila. Para ipakita po sa taong bayan, hoy, look, people! Nagtratrabaho po ang PDEA, nagtratrabaho ang pulis laban sa droga sa Pilipinas. Ang galing, papalakpakan naman natin. Pero hindi po ninyo nalalaman, niloloko na tayo ng mga pulis na ito. Ito pala yung mga protector ng droga sa Pilipinas. Kalaban ni Mr. Duterte kung saan siya sumuko. Ayan mga kaibigan. Alright. Kuyang Boyet, sabi niya, noted po. Thank you very much. Magandang gabi, Kuyang Boyet. Good evening. Opo, Tata Ben, lolo ng Lodi ng Bayan, Lilian Gabriel. Meron na tayong tawag dyan, lolo ng Lodi ng Bayan. Okay? Onaldag siya. Nakapag-file na po ako. Ayan, good. Sent na po sa NBI. Pero eto na naman sila. Nagsisimula na naman po mangharas. Ganun? We have to communicate with the NBI. Kumpleto na ba ang mga ebidensya na naibigay po sa NBI? Kompletuhin po ninyo para tuloy-tuloy po yung mga aksyon na gagawin ng National Bureau of Investigation. Okay? Mel, my countrymen, don't forget to vote for BBM. Ben Militante. Salbahe ka talaga, partner. Ben Militante for the next election. Ayaw mo na nga Bon Militante, Pero seriously, Mel, tingnan mo dyan sa Laguna ngayon. Almost all
municipalities and cities dyan sa Laguna Province, mataas po ang COVID cases. Tumataas. Something is wrong. Something is wrong. Sa Davao, ganun din po. Bakit po sumisirit ang COVID cases sa Davao City? Ayaw ngang aminin po ng DOH na ang epicenter po ng virus Davao City na. Kasi wala na sa Metro Manila. Di ba? Kaya ayaw lamang pong aminin po ng DOH because it's Davao City. The birthplace of the president. Di ba? Simple lamang ho yun. Pero kung hindi po birthplace ng Pangulong Duterte ang Davao City, kaagad-agad sasabihin po ng DOH, oh yes, Davao City is now the epicenter because it has the largest number of COVID cases in the country today. Despite that, ayaw pa rin amuinin. Tingnan nyo, pinagtatakpan mo pa rin eh. Pinagtatakpan pa rin. Pero bakit sumisirit ho? May kakulangan. Yan ang sinasabi ko, Mel, di ba? May kakulangan sa responde ng ating pamahalan. I don't know. Is it testing? Is it tracing? Is it swab tests? Is it in the implementation of lockdowns? Is it yung pagpapabayan ng ating mga kababayan sa health protocols? O yung kapabayaan po natin sa pagbabakuna ng ating mga kababayan? So what is it? I am not an authority on the matter, but I can sense, mga kababayan, mayroon pong pagkukulang sa responde ng ating pamahalaan. And this is what I'm trying to say, why the drug war of the president has totally failed. Unang-una, because the president has surrendered. Pagka sumurrender din po tayo dito sa COVID, hindi tama, sakop po tayo. Diba? But I really do not know, mga kababayan. Ayaw naman tanggapin po ng pamahalaan natin. Saan sila nagkukulang? Alam po ba talaga ang dahilan at sumisirit po ang ano? Is it the mix variants, various variants? Ano po ba? UK variant, Brazilian variant, South African variant, Philippine variant, Indian variant. Ano po ba ang pinagmumulan ng pagtaas ng COVID cases dito sa atin ngayon? Nobody says. Wala akong magsasabi kung ano ang dahilan. And yet, ito nga po mga kaibigan, pinabayaan natin ang ating mga manggagawa. Sige, magtrabaho na kayo. Sige na, pumunta na ako sa mga paggawaan ninyo. Without the vaccine. My friends, without the vaccine. Ngayon lamang po nagbabakuna. Bakit ngayon lamang po? Noon pa ninyo pinapayagan ng mga yan. Pinagbawalan po ninyo mga senior citizens to stay at home. Mga bata, magdyan lang po kayo sa mga bahay-bahay ninyo. Pero bakit yung mga manggagawa natin na nakakasalamuhan nila ang hindi po nila mga kakilala from all over places, kung saan-saan po nanggagaling. Pero wala silang bakuna. Hindi po kaya ito ang mas mataas na dahilan kung bakit dumadami po ang COVID cases all over the country. Lalo na ho ngayon, mga kababayan, tignan ho ninyo, Department of Tourism, binuksan ho ang mga beaches ho natin, mga resorts ho natin, without, wala na pong social distancing talaga eh. How can you control the people now flocking doon sa mga beaches? Batabungkay and dito sa Laguna, Batangas, ang daming mga beaches ho dyan. Malapit lamang po sa Metro Manila. Metro Manila, imagine bumaba na ho ang COVID cases. Pwede na ho silang mamasyal eh. So how can you control the number of people ngayon dyan? Meron po bang nagko-control? As things are going on today, walang nagko-control po eh. After the fact na lamang, kumbaga may nagpalabas ho, nagpalabas po sa media, social media, retrato ho ng mga
nasa beaches po, mga kababayan. Ayan, nagmamadali ang mga puliso natin. Nagmamadali ang DILG. Oh, DILG po. We will file corresponding charges against the barangay chairman, against the LGU concerned sa lugar. Oh, really, really, really. Pero after the fact, pagkatapos po na magkahawa-hawaan na. And then, meron bang mangyayari sa sinasabi po nila, nag-file na po ng charges? Oh, ala naman po nangyayari ho eh. Kaya, ako, Diyos ko po. Mercedes Ong, bakit nila aalisin ang drugs? Lahat sila dyan nagkakapera. Kaya malabo na mawala ang droga. Lalong dumadami po. Alam po ninyo, ang gaganda ng mga comment ni Ma'am Mercy Ong. Ma'am Mercy, talagang totoo po ito mga sinasabi po ninyo. Oh? Sumusuko po ang Pangulong Duterte sa droga. Not because he does not want to stop it anymore. Pero baka naman kumikita sila dito. Ay, nako talaga naman. Alright, mga kababayan, makipagkwentuhan muna tayo sa mga OLA victims. So, marami pa rin pong mga biktima po ng online loan sharks. Pero magpasalamat po tayo sapagkat tuloy-tuloy po ang paggalaw at pagkilos ng ating mga National Bureau of Investigation dito sa atin. Tignan po natin itong pakikipagkwento ni Cha sa atin. Biktima po ito ng OLA. Cha, magandang gabi po. Ay, hello Sir Ben. Magandang gabi po. Ay, ang ganda-ganda naman ng boses po ninyo. Parang wala kayong problema, ma'am. Salamat po. Salamat. Parang walang problema, no? Pero may problema talaga, no? Ma'am, ilang taon na ho kayo? Po? Ilang taon na po kayo? 37 po. May pamilya? Single parent po with special child po na anak. Nag-iisa lang. Opo. Ay, nako naman, oo. Pero that's a blessing. Whatever it Opo. is, it's still a Opo. blessing, ha? Yes po. Alagaan mong mabuti ang anak mo, ha? Ay, opo. Ay, very good, very good. Okay. May trabaho ka pa? Siya? Online selling po. Online seller ng mga pre-love clothing po. Clothing. Opo. Nag-o-online ka? Opo. Anong account? Facebook account? Ha? Nawala. Yung signal. Medyo nawawala ka, Cha. Ay, hello po. Ayan, Hello? yan. Anong account mo? Facebook account? Sa page na lang po. Kasi Page. medyo natatakot ako. Alam niyo na. Bakit ka naman matatakot? Siyempre po. Ha? Okay, anyway. Opo. Anyway, dito tayo sa problema mo talaga, no? Pinasasaya lang kita para makalimutan mo ng konti ang problema mo. Opo. Cha, tell me, paano ka na-involved dito sa online lending? Hindi ko talaga alam kung paano po wala yan. Pero para kasing there was a time na parang kailangan ko lang po talaga ng dagdag puhunan. Siyempre po pag ukay-ukay po kasi, hindi siya, yung bulto po, yung bibili natin. Mm-hmm. Hindi, so ngayon po, parang naengganyo akong umutang para po pandagdag puhunan din po. Parang ganoon. So, ayun po, hanggang sa lumaki na dumami na po na-realize na parang, parang alaki-laki na ng utang ko. Parang ganun po. Magkano na umaabot ang nautang mo? Siguro po sa 12 or 14 po na OLA, nasa 30 po. Magkano? 30,000. 30,000? Really? Opo. How Opo. much po ang napunta sa iyo? Siguro po nasa 20 Wow, or
Opo, mga gano'n. 20 or sabihin natin, sir, safe na 18 or 18. 15. Opo. Alright. Pero nagpapatuloy ka pa ba na umuutang sa kanila? Hindi na po, sir. Medyo Natakot na-trauma ka na na? rin po. Opo, Na-trauma ka na? sobra po. Sobra po. Okay. Ano naman ang mga natatanggap mong mensahe sa mga ito? May pagmumura, meron pong, papatayin daw po yung family ko, yung anak ko. Ah, hindi, yun. Ano pa, minsan po may nagpapadala po, magpapa-order daw sila ng Shopee or Lazada worth 30K, bayaran ko daw po. Merong tumawag po na talaga parang taga-Otsyado siya Hmm. na parang sinabi niya taga-Imo, sabi ko, and laki po kasi ng po siyang Otsyado milk tea. So hindi niya ma-pinpoint kung saan. Mm. So meron ding tumatawag na Jollibee, wag daw wag daw silang loko. Talaga, no? Lahat ng uri ng panluloko talaga nakakarating sa iyo, no? Oo, yung ating signal kasi siguro. Saan ba tumatawag si Cha? Cha? Are you still there? Hello? Oh, nandiyan Yes ka pa po. ba? Saan ka, Opo, saan ka tumatawag? sa cellphone po. Hindi, what city, municipality? Imus po. Kaya pala, oh. Sabagay, Oo. malakas naman talaga ang internet dyan sana eh. Pero na-break Opo. kasi, nababasag kasi ang signal, yung ano, yung audio mo. Po. Okay Oo. na po ba? Yan. Okay na, okay Ayan. na. Okay na naman. Yung kanina po merong Calixto Collection Agency daw po na naniningil po sa akin under the fictitious name of Jacob daw po. Jacob. Tapos, opo, tas hindi niya ma-pinpoint kung ano, sabi niya, magbayad ka na lang. Sabi ko, sir, as per checking as we speak, wala naman pong Calixto Collection Agency. Kasi nung ginugel ko, Wala talaga. parang textile, textile po Textile. yung So, walang collecting agency. hindi. Oh, wala po, walang collection agency. Tapos meron din po na merong nagpadala ng demand letter under the name of Attorney Beltran Respicio. So Mhm. ako, chinek ko naman, wala namang Beltran Respicio. Pero nung binerify ko, screenshot ko, binerify ko dun sa tao, sabi niya, it's a scam. It's a scam, hindi connected sa kanila, ito yung number namin, ganon. So, opo, talagang, bago ko sumagot po kasi, talagang nire-research ko muna. Oo nga, oo nga. Pero sa tingin mo siya, humupa ba ng kaunti ang mga pananakot ng mga ito? Lalo na Um, nung nag-file tayo ng kaso sa NBI and then nag-raid ang NBI, nakahuli sila ng mga marami, di ba? Ah, Opo, nakahuli. humupa ba ng konti? Sa family ko, hindi po eh. Hindi ba? Pero, Kulang ya talaga, no? akin, kasi, ang ginagawa ko, kasi, lang numbers eh. Sabi ko, sa ganito, ganito to. So, ako, hinahanap ko, sinesearch ko dun sa Mm. message ko. So, na-forward ko sa kanila yung mga tinitext nila sa akin. Mhm. Ganon. Ganon po yung strategy ko ngayon na parang kung ano yung tinext nila sa akin, yun yung Ibalik mo. iti-text ko sa kanila. Opo, balik ko. Pero yung Ganun. nakakausap mo mismo by telephone or by cellphone, nangyayari pa ba 'yan? Or hindi mo na Um, sinasagot talaga? Hindi ko na po sinasagot eh. Ang sinasagot ko na po ngayon, sir, usog. Yun Oo. na lang yung kinakausap.
Ayan. Siya, Po, go ahead, go ahead. Meron ka pang sasabihin. Apo. Bali si Snap Pera, nakausap ko naman po, kaso medyo na-off ako kasi nga po parang, over the recorded phone conversation, sabi po niya, "Hindi ko gagalawin yung contacts mo, chuba-chutu, whatever." Sabi ko, Monday po yun. So in good faith, kasi sabi ko sa kanya, sige magpa-partial ako. So partial ako 500 po. Mhm. And then Tuesday, text talaga sila. Text na. Siguro sa isang araw, naka-20 text sila and Really? 5 calls. Opo, totoo. Mhm. Sa sobrang so, sinilent ko yung phone ko. And then, that was nakipag-communicate pa ako. Wednesday, hindi na talaga kasi sobrang nakaka-stress na. And Mhm. then, kanina, nakatanggap ako ng from Come back. sabi, di makontak, kaya friends ko, tinawagan nila. Sabi ko, "Sir, Tuesday pa lang, nagkikipag-usap na ako sa inyo. Ito po, oh, pinasa ko ng pinasa sa kanila yung mga conversation. Mhm. Sabi, Madam, ako na bahala na mag-alala. Number ni Snap Pera, update ng payment. So ako, copy-paste lang ng copy-paste ng ano ko, Mhm. uh, sobrang asar ko. Talagang lahat po ng screenshots ko, Sa tingin mo, Cha, yes po. sa tingin mo, anong pinakamabisang paraan para makipag-usap sa mga ito o di na dapat pong kausapin? What do you think is the best solution muna while the NBI is conducting their, yung mga investigation? Ha? Ano kaya ang pinakamainam? Sasagutin pa ba sila o what? Hindi ko sila yung hindi ko sinasalubong yung galit nila. Okay? Kasi alam mo sa sarili mo na pag pinatulan mo ka, so hinahayaan ko lang mag-rant, tapos sasabihin ko, tapos ganyan. So, di ba sabi ko, ganyan. Siguro parang reverse psychology na lang. Oo nga, magaling ka talaga. I think that is the best, ano? Oh, Oo, reverse reverse psychology. psychology na parang hindi nila lang pa galit. Oo, kasi kung magalit ka, Ah, walang mangyayari eh. wala po. Stress ka Hindi mo lang. kilala ang mga ito eh. Hindi mo alam Correct. kung sino sila eh. Opo, correct. So, and then kapag, yun nga po, natutunan ko din na yung tinitext nila sa akin, binabalik ko sa kanila. I think that is the best, ano? Balik mo sa Opo. kanila para may stress din sila. Alam niya ito, oh. Oo, kasi ako po, pino-forward ko with Oh, the date and time po, ganun. that's nice. Okay. Mm-mm. Sige, advice mo nga yung mga kabayan natin na hindi pa nakakaranas nito. Yung bang gusto nilang umutang din sa online. What would you advise them to do? Mm, Siya. sa akin po, wag na lang hangga't maaari. Wag na lang. Mm. And then, wag niyo lang pong sagupain. Kasi the more na sasagupain mo, the more na, ano po the more na sasagupain mo yung galit, the more na talagang magagalit talaga sila sa inyo. Mm. And, reserve, ano niyo po yung mga text, tago niyo yung mga audio, kasi nagagamit ko po talaga siya kasi, nagte-text na sila. So, ako, tinetext ko din sila. Did you tell them that you have filed a case already? Saan ka nag-file, Cha? Ano po, nagpadala lang po ng sworn statement kasi siyempre po medyo may senior po akong kasama, tsaka may bata din po akong kasama. Mhm. Online. Opo. But there is no formal complaint. May formal complaint na po, inaayos ko lang kasi sabi ko, tama na, dagdag na naman kayo sa... Kasi formal complaint, kailangan kasi personal yan eh. Opo. Nadadalhin doon. Opo. So, hindi ko pa po, Oo. Try to find a way na maipadala mo sa NBI in person yes, para a formal complaint has to be filed.
para Yes po. mabigyan ng action kaagad yung Opo. problema, ha? Opo. Okay. And try to convince the other victims na magpunta na kayo sa NBI para alam mo yung mga nahuli ng NBI. Ilan lang ang nagreklamo eh. Opo. Tatatlo lang ho yung mga sinamahan ko sa NBI na nagreklamo. Opo. Alam mo, pagka ganyan lang ang bilang ng mga nagreklamo, medyo makakawala ho yung mga ano eh. Correct. O, Opo. di ba? So, kinakailangan reinforce ho natin yung mga Opo. nandoon na para hindi Opo. na makawala itong mga loko na ito. Ha? Opo. Siya? Alright? Opo, Sir Ben. Thank you Oh, po. and please, kung meron pang may tutulong ang ating, Your Honor, please, let me know and try to talk with Perry, ha? Si Opo. Mr. Berdalio. Okay? Opo, nakikipag-usap po ako sa kanya kasi sabi ko kanina, medyo na-off na ako. So, pag na-off na po talaga ako, tinatawagan ko po siya. Na-off ka talaga. Opo, kasi darating po yun eh, kahit na anong haba ng pasensya mo, darating ka rin na ma-off ka rin. Oo nga, oo Pag nga. na-off ako, talagang si Sir Perfect po talaga yung bibigay sa akin ng push. Alam mo, Tulad po kanina. alam mo ang advice ng mga psychologists, pagka nai-stress ka na talaga, find a good person to talk to. Opo, tama po. Ayan, aha. And Tama Perfecto po. is always there. Opo, tama po. Tama. Sige, meron ka pa bang Okay po. gustong sabihin? Wala na po. Pwede mo ring pwede mo ring kausapin sila Malu. Ha? Opo, Sila, sila Mamalu. Opo, sila Rosa Mia, sila, opo. sila, Nakausap ko na po si Mamalu kanina kasi ah, nag-video call po kami. okay, very good. Si Angel's Eye, ito yung mga yung mga nauna talaga na kasama ho natin nag-file. Correct. Okay? Opo. Sige. Opo. Siya. Thank you po, sir. Opo, All the thank best, you po. maging matatag and always panalig po sa ating Panginoong Diyos. Ha? Ay, opo, tama po yun. Pray lang talaga. God Okay. will make a way po. Wow, that's the best. Okay, thank you very much. Ha? Thank you po. Ingat po. Stay Ingat safe din. po. Good night. Bye-bye po. Okay Bye-bye. po. All right. Bye-bye po. Si Shah, mga kababayan, biktima din po ng online pero nakaka-recover because he knows how to deal with the problem. Okay? Alam ko po mabigat ho ang problema ng mga yung mga biktima ng scam na ito, yung loan sharks. Mabigat ko sapagkat tinatakot ang mga ito, pati yung mga kamag-anak ko nila, mga kaibigan, nabubulgar lahat ang mga hindi naman pumaho kung hindi nabubulgar yung details of their friends. Tinatawagan po ng mga mga collector na ito. Nako talaga na nakakalat to ang hindi dapat ikalat sa mga nakautang. And I can empathize with them and sana ho matutunan po natin how to face the problem squarely. Tandaan rin nyo, ang problema niyan ay nandyan na yan. And we know already yung modus operandi nito mga OLA loan sharks. Alam na po ninyo. Kaya sabi ni siya kanina, binabalik niya yung mga ipina-file sa kanya, binabalik ko niya yung mga itinetext sa kanya, i-message sa kanya. Ay, tama lamang ho yun. Hindi ko rin po masabi na hindi na nyo babayaran ang inyong mga inutang. Ano po? Pero ang totoo niyan, hindi naman po ninyo paano naman ninyo babayaran? Magbabayad ho kayo. Hindi naman po ililista talaga as paid. Oh? Ganun pa rin ho, maniningil pa rin po sila at dadagdagan pa ng interest. Paano kayo makakapaniwala na hindi kayo niloloko ng mga ito? So, ito po ay problema natin. Unang-una, learn how to face the problem squarely and don't be affected. Wag po kayong ma-stress at wag po kayong wag ninyong gagayahin yung iba na hindi po nila nakayanan yung stress na kanilang dinaranas. No? Nagpakamatay nga po. Meron ng dalawa. I think 2 victims of this. So, payo po lamang po ni Tata Ben Paipon.
Manalig po kayo sa ating Panginoong Diyos. Learn how to face the problem squarely. If you feel you are stressed, find the right person, find a good friend to talk to. Huwag ho ninyong ikahiya ang inyong problema. All of us, lahat o tayo, nakakaranas ng problema. Okay? Okay? Areglado. Sige. Let me see. Bakit nila aalisin po ang drug? Lahat na sila dyan nagkakapera kaya malabo na mawala ang droga. Tama nga naman si Ma'am Mercy Ong. Oh? Agree, madam, sabi ni siya. Akoshi Tsukumo is watching. Probably this is from Japan. At least, yung spelling. All victim, Akoshi Sokoshu Komo, watching. John Luming Akabayo, okay? Babaha pa yan ng droga, lalo ngayon, malapit na ang eleksyon. Ay nako, sa totoo lamang ho, alam po niyo yung babaha nito before the campaign period, and during the campaign period, which is going to be in October already. Babaha po. Ito, sa ang droga. At, maniwala ho kayo sa hindi. Ayuda. Pambili ng boto. Mel, kandidato ka na. Mel, yes, it is true that the number of COVID cases is increasing here in Laguna, Calamba. Has the highest number of COVID cases here in the whole Laguna. Why? This is due to lack of discipline. Pagsama-samahin na po ninyo, lack of discipline, lack of response from the government, alam niyo, sama-sama na po ito. Walang bakuna. Di ba? Sabi nila, nandyan na. Alin? Nasaan? Pero harinawa nga po, talaga. Harinawa ho. Nandyan na ho ang mga bakuna. As a matter of fact, meron na pong dumarating 2 million doses of Pfizer is here. I think it's here. Meron na pong 30 million po ba na Sinovac? Okay lamang po. Sana po. At matuloy na po yung rollout talaga ng bakuna all over the Philippines. And sana wag nang isabay muna yung mga bata. Unahin natin itong mga manggagawa. Kasi ito na pong nakikita ng ating pamahalaan na pinagmumulan ng rapid transmission. Kasi sinang nasa labas mo pag-uwi sa bahay. Pagdating sa bahay, nakakuha ng COVID yung manggagawa sa kanyang opisina o kaya sa kanyang kinainan, karinderya ho. Di ba? Nauwi sa bahay. Hindi alam po naman niya kasambahay. Meron ng COVID itong manggagawang ito. Hindi nagpaswab. At hindi rin po nagpapaswab yung kanyang mga anak. Mamaya ng konti, si Bunso, doon sa kanyang bahay, may lagnat. Nako, Panginoon ko po. Si nanay, nilagnat din ho. Nako po, eto na. Yan na po yun. That is yan ang dahilan po ng pagsirik. Wala pa talagang bakuna and there is no cure. Alam po ninyo, may na-interview po ako. Mel, magandang gawin ito sa Laguna kasi marami kayong puno ng nyog dyan Yung coconut, yung matandang nyog na talaga. Kung wala kayong VCO, kung meron po kayong, sana kung may VCO po kayo dyan, makabili ko kayo, maganda. Kasi nakakatulong po to prevent, cure, as a cure sa COVID na yan, mga kababayan, yung VCO. Pero kung wala pong VCO, yung coconut mismo, yung matandang coconut, yung kinukudkod, sana. Kahit hindi na yung kukudkurin, basta't kunin nyo yung laman. Yan ang kakainin po ninyo. Araw-araw. Wag lamang po masyadong marami para hindi ho kayo magsumakit ang tiyan. Okay?
hindi sumakit ng tiyan. Makakatulong daw po yan, sabi ng mga eksperto sa medisina, mga scientists po natin from the DOST, Department of Science and Technology. Andy Lauzon, magandang gabi sa iyo. Good morning po sa Caribbean. Andy, after this program, let us talk. At malalaman ko kung ano mga plano mo dyan. Alright. So, lack of discipline. That is one of the causes why COVID virus continues to go up in some areas in the country. Okay? All right. Nor si Hitalia, good evening po, sabi ni Nor. And discipline is not for sale. It is free. Why simple discipline cannot be done by our fellow Filipinos? Ay, alam mo naman, pre. Wala sa kanilang kaisipan, wala sa kanilang sarili ang self-imposed discipline. Ang sa kanila, kalayaan. Alam mo ba sa Amerika, yung pagsusuot lamang po ng pangalan nito, yung face mask, pinagtatalunan pa ho eh. Di ba? Ayaw pong sundin ang mga scientists, mga medical experts in the use of the face mask. Pati si Trump po, mga kabayan, kaya noong panahon ni Trump, alam po ninyo, sumirit talaga ng sumirit ang COVID dyan sa Amerika na naging dahilan ng pagkamatay ng mahigit 500 mga Amerikano. Can you imagine that? Pinagtatalunan ho kasi, gagamit ba ng face mask o hindi? O yan. So, ngayon lamang po natutunan ng mga Amerikano na sumunod. Yan ang sinasabi ni Mel, self-imposed discipline. Importante ho ito sa ating lahat ho, mga kababayan, no? Para makaiwas po tayo sa sakuna and another pandemic. Magkaroon ho tayo ng disiplina sa ating sarili. Matuto po tayong sumunod sa mga batas. Bago tayong gagaya sa ating pamahalaan na hindi po sumusunod sa batas. They think they are above the law. Yan ang masakit ho dito eh. So, matuto po tayo na sumunod sa mga existing laws and regulations. Okay, thank you very much, Mel. Neglect of LGUs is one of the main reasons. Tama po yun, why COVID is rising here in our area. It's not only discipline talaga. May kakulangan sa responde from the LGUs and the national government, my friend. Okay? Alright. Bueno, mga kababayan, si parang Doy del Castillo na po ang susunod na mapapakinggan po ninyo at mapapanood. Please stand by for him. In the meantime, maraming salamat po sa mga bumati at nagbigay po ng kanilang mga comments, nag-join sa ating conversation for tonight. Sa ngalan po ng lahat ng ating mga taga-subaybay at yung mga nag-share, nagsusubscribe at nagla-like sa ating programa sa BSCC, Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po. Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.